Eh, kaibigan, welcome back. Di ko alam kung nakikita ninyo, napansin nyo na medyo malinis na itong trellis natin, yung gapangan ng ating mga ampalaya. At ito naman, kinuha ko yung mga tuyong halaman, yung mga natirang mga ampalaya, talong, at kung ano-ano. May mga tinapon ako ditong mga, hindi ko alam kung parsley yun, or marami, mga herbs. Ngayon, ang bala ko dito, lilinisin ko nga, tatanggalin ko itong mga tuyong halaman, at may kulisap na tayo. At papalitan na natin ng bagong lupa. Yung lupa na nakita nyo sa mga nakaraang video, gumawa ako ng lupa. Medyo yung ratio ko medyo labsak eh. Hindi ko lang ba't ganun. Siguro yung nilagay kong strainer sa ilalim kung saan, alam niyo yung may butas yung paso. Kung saan dadaan yung tubig. Nilagyan ko ng tela. Kaya hindi siguro makalabas yung tubig kagad. Kaya alam ko yung ratio ko ng paghahalo ng black soil, peat moss, at perlite. Tama lang. We'll see. Minsan kasi yung soil na gamit mo baka mas mabigat. Titingnan natin. So ngayon, itong ginagawa ko. Gusto ko lang na mag-video, pakita sa inyo. Hindi ko na pinakita yung pagugupit ko. Ginupit ko to eh. Yung mga hibla. Dapat ginagawa nyo to. Ginagawa ko tuwing fall. Kung saan makikita ninyo, fresh pa lahat. Malinis na. Ganun din. Kung hahayaan nyo to at darating ang winter, na nandito yung mga namatay na mga ampalaya, mis nakakadagdag yun sa pagbigat. Dahil pagpatak ng snow kaibigan, dahil nandito pa sila, nandito pa itong mga ito, may chance na yung snow mag-grab ang mga hibla nitong halaman na tuyo. At pagdampi niya, yung mga sunod-sunod na snow ay papatong doon sa na-stuck na snow hanggang lumapad sila at bumigat. Pagbigat, maaaring bumagsak itong ating trellis. Hindi naman nangyari yon dahil naagapan ko. Sinusunod ko ng pala para maglagasan sila. Pero kung yun nga ang concern nyo, baka malaglag kung may trellis kang iiwan, i-make sure na yung mga hibla-hibla nito tatanggalin nyo sa fall. Ako, nakikita ninyo yan. Wala masyado ditong dahon lang. Eto. Halika, ipapakita ko yung ginagawa ko sa inyo. Ginagawa ko dito. Ayan siya. Hindi perfecto. May mga dahon pa rin. Pero hindi na yan pwede nating alalahanin. Dahil hindi yan makaka-apekto talaga. Kung marami, may problema. Dahil itong mga dahon na to, ito yung huhugot ng mga nitrogen ng halaman ninyo. Kaya iwasan ninyo may dahon kayo sa halaman ng marami. Lalo pat nakabaon sa lupa. Kung hindi naman nasa ibabaw, okay lang. Magsisilbing mulch yun. Pero hindi nyo naman kailangan. Mainit na nga sa summer eh. Hindi nyo kailangan ng mulch. Ayan siya. Papalitan natin to. Medyo hindi naman siya compact. Well, a little compact. Compacted siya. Pero ugali kong palitan ito ng fresh. Nagtataka nga pala kayo. Kung nagtataka kayo kung saan ko nakuha ito, ilang taon na to, itong pinakamatagal yata. Itong dalawang to. Hindi ko na matandaan. Itong bago, ito yung 2 years ago
halos taon to meron kami. Ito'y ito yung isa mga una namin kauna-unahan namin. Ito naman ay maganda to, sturdy, pero may leak siya kaya tama-tama pag tinanggal ko yung lupa, sa ako makikita, sa ako maayos ko kung nasa nanggagaling talaga yung leak. Maganda to. Kung nagtatanong kayo, nagtataka kung saan ko ito nakuha, ngayong Costco, ngayon sa Costco, kung wala pa, magkita pa kayo ng 1 linggo o 2, pero hindi ako nagtataka kung meron na ito sa Costco. Check it out. Garden bed sa Costco. Ang isa nito ay hindi ko na matandaan, kaibigan. Siguro mahigit 100, pero sulit ito. Ilang taon na to sa akin, napakatibay. Made by Kettler yata ito Kettler. Ito. Yan siya. So, kung meron itong pangalan, ang ibig sabihin, ito yung pinakabago. 2 kinuha namin Meron pa ako doon sa backyard, sa likod. Kaya ito sa tagiliran, 2 kinuha namin. Mga 300 siguro yan, 2. Kaya hindi natin alam, baka kumuuli ako ng isa. We'll see. Alright. Yan siya. At nakikita ninyo, ito yung ating grill. Yung grill natin, tanggal natin. At hindi ko alam kung i-move ko itong duyan, itong bench na to, dito, at dito ko lalagay yung ating bagong griddle. We'll see. Ito yung ating na-empty ko na rito yung pinaghaluan natin lupa at natito na sila. Ayan sila. Ito yung bagong gawa kong lupa. Nakita ninyo, maganda yung consistency niya. Alright? Kailangan lang talaga na yan, maganda. Ito, makikita ninyo, ba't parang logo to, lakay. Ewan ko nga. I think, yeah, logo nga. Nilagyan ko kasi ng tela, itong mga daanan ng mga butas na sa paligid. Kaya yun ang problema. Ito naman, meron din, pero hindi ko naman talaga pinunuto ng tubig Kaya kung mapupuno to ng tubig, baka mangyari, ganyan din. Nga pala, a little advice. Kung haluan nyo ng peat moss, yung peat moss nyo, make sure na bago nyo ihalo sa inyong lupa at sa inyong perlite, yung kulay puti na yan, volcanic ash yan Yung peat moss nyo, make sure na basahin nyo muna para hindi siya hydrophobic to Ayaw nyo ng tubig talaga. Mag-glide lang yung tubig sa inyo. Kailangan i-soak nyo talaga. At yung just a little knead with your hand. Kaya ganyan. Alright. Okay, bigat. Ito na akong papaalam sa inyo. 8 minutes. Busy tayo. Kaya naghahanda ako sa darating na Lunes, Victoria Day. Alright, hanggang dito lang muna. Hanggang sa muli, kaibigan. Padayon.